Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa ating pinaka-hinihintay ng linggo, itong Fundamental Theology with Monse Raniada. Hello Monse, good afternoon. Hello Father Richard, good afternoon. Po. As always po, ang unang pakiusap is share nyo agad-agad para yung mga shinare nyo ay makisabay mula sa umpisa sa ating diskusyon, mag-open ng kanilang mga katanungan na sa ngayon ay tayong lahat ay matuto, no? Ang aking mungkahe, number 1, start a watch party. Lahat po kayo, kanya-kanyang start ang watch party. Pangalawa, kung ikaw ay miyembro ng isang ministry ng simbahan, ay share din ninyo sa group chat naman. Share nyo sa messenger and then go group chat sa lahat po ng kasama ng mga ministry nyo. Maganda ho na mayroon tayong parang level ground sa ating kaalaman ng pananampalataya. Ngayon, dagdag po doon, kung mayroon po kayong katolikong kaibigan na medyo paandap-andap ang kanyang pananampalataya, o di kaya isang kaibigan na born again or ibang religion na binobombard kayo ng mga questions at kayo medyo nahihirapan, this is the time also na itag nyo sila para matuto at makinig mula sa pagtuturo ng simbahan. Alam nyo, minsan ang problema is yung akala nila na pananampalatayang Katoliko, hindi nila na-gets yung totoong pananampalataya. No, I came to see na marami sa mga comment ng mga protestante o ng mga ibang sekta ay tungkol sa akala nila believe natin. So of course, akala nila sinasamba mga imahen kaya alsa sila. Akala nila yung pare ay nagpatawad ng kasalanan, kaya galit sila. Pero when they understand our faith, nagbabago yung pananaw. No? So, yan. Share po ninyo. And then, of course, when you say hello, huwag makalimutan banggitin kung saan po kayo para kayo'y mabati. Tulad nito si Leonora, good afternoon, from Holy Family Gulod, Novaliches. Si Emmy, good afternoon, watching from Tondo. Yan. Si Lex, watching from Bulacan. Sino pa? Si Joseph, thank you Father Feloni for this program. Greetings from Thailand po. Ito po isang pareho, Filipino missionary, no? Si Sonia, watching from Pacifica, California. Alright. From Nueva Vizcaya, si Rosalia, good afternoon po. Si Roy, magandang hapon po from Parish of the Holy Sacrifice, UP. Good afternoon po. Magandang hapon kay Myra. Good afternoon. Keep safe lahat dyan sa Pilipinas, sabi ni Marison. Alright, good afternoon. Monsi, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Alright, good afternoon po sa inyong lahat. Sino pa po? From Bulacan, si Alejandro, good afternoon. Kamusta po yung pag-share ninyo? May iba na hindi pa nag-share. Ito si Sonia. Our parish church is Good Shepherd Catholic Church, aka Church by the Sea. Saan kaya yun? Ha? Good Shepherd din po kayo. Alright. Ito si Angie, hello from Taguig. Si Emily from Japan. From Maligaya, Fairview, si Helen, dito lang malapit. Alright. Good afternoon po sa inyong lahat from Oman. Yan. Okay. So, ano ang pag-uusapan natin ngayon, Monsi? Last time nag-usap kung ano ang tradition, ano ang magisterium, at ano ang scripture. Hopefully malinaw po yun, no? The distinction of the three. Pag-uusapan natin ngayon yung ugnayan naman. Yung unity and distinction o yung pagkakaisa at pagkakaiba ng scripture and tradition. Tapos siguro pwede natin pag-usapan yung interdependence nila, yung kanilang relationship in terms of mutually helping each other, pagtutulungan. Alright. Yung dalawang yun. Pagkakaisa at pagkakaiba ng tradition with capital T at ng Sacred Scripture. There was a message right after pagtapos ng programa nating, pagsakay ko ng kotse, may dumating ng message na interesting. I hope na he's watching now, whoever he was. Sabi ni Jesus sa Scripture, sa mga tao, pinagalitan ang mga pariseo dahil masyado silang mas pinaniniwalaan ng mga tradisyon kaysa salita ng Diyos, kaysa batas ng Diyos. No? And when you read that
scripture, parang feeling mo, ay, teka muna, mukhang yung tradition ay ayaw ng Panginoong Jesus. So, how do we explain to the people what was the meaning of Jesus when He said to the Pharisees, kayo sinusundan ng mga tradisyon ng inyong mga ninuno, but hindi sinusundan ng salita ng Diyos? Ayun. So magandang makita natin nga yung ugnayan na ito without giving something absolute. Kasi po mahalaga rin po yung ating pag tayo nag-iisip ay we should not be thinking solely in terms of absolute. Kasi pag ina-absolutize mo yung isang bagay at the expense of the word of God, halimbawa, as it is say written, na instead na magsanang magandang interpret, kasi po ang tradisyon, sabi nga natin, ay pagbibigay linaw, pagpapaliwanag sa kasulatan. So siguro we will touch that particular part. I hope you'll remind me later. Yes, sige. Pero I like to start with the more positive para makita natin yung implication sa bagay na yan. Sige po. Una, tingnan po natin yung unity at saka po yung distinction. Una, yan, kahit po sila magkaiba, sacred scripture, banal na kasulatan, at yung sacred tradition naman, na siyang pagpapaliwanag sa banal na kasulatan, obviously po magkaiba po yan, hindi po yan pareho. Subalit sila po ay nagkakaisa. In terms of what? Yung kanilang unity. Una, in terms of their origin, yung pinagmulan, yung pinanggalingan. Ang salita ng ang banal na kasulatan at ang pagpapaliwanag sa banal na kasulatan, yung tradisyon, isa lang ang pinagmulan, Diyos. Ayan yung pinagmulan yan. Ang Diyos lamang ang pinagmulan ng banal na kasulatan, ang salita na naisulat, at ang salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa nakasulat ng salita. Yan po ay isa lang. Salita po yan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang pinagmulan, ang pinanggalingan. Okay, hindi po yan ang salita ng Diyos nanggaling sa Diyos, tapos ang tradisyon, ang pagpapaliwanag, galing lang sa kung saan. Kung saan. So yun, magandang makita natin yun ay pareho nagbubukal parehas sa Diyos. Sa Diyos. Oo, pinagmulan. Tapos ang isa pa pong pagkakaisa nila in terms nung sinatawag na ano bang patutunguhan niya, ano yung finality, para saan? Para saan? Yung finality, yung purpose o yung goal na pareho ng banal na kasulatan at ng tradisyon na siyang nagbibigay paliwanag sa kasulatan ay para maipahayag, maisiwalat, maiparating, maisalin ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo. Paano natin ito isasalin? Paano ito maitatransmit ang salita ng Diyos, ang mabuting balita sa pamamagitan ng banal na kasulatan, banal na kasulatan, at yung pagpapaliwanag sa banal na kasulatan na yan. So isa lang din ang ang purpose, ang finality. And then in terms of content, ang content na sa parehong ito, kahit na magkaiba, isa lang ang content nun, yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo in the wider sense na yung buong buhay ng simbahan, hindi lamang yung ebanghelyo na nakasulat ni Mateo, doon, ni Marcos, ni Juan, kundi yung buong buhay mabuting balita ng Christian faith, ng mabuting balita. So makikita natin na iisa lang yung nilalaman din nun. Iisa lang. Iisa ang pinanggalingan, iisa ang patutunguhan, iisa din ang nilalaman. Kaya pagdating na po dito sa interdependence na tinatawag natin, mahalaga itong dalawang ito. Of course, sacred scripture, it has certain preeminence. Okay? Siyempre may preeminence yan. Pero hindi mo lubos na mauunawaan din ang sacred scripture kung walang tradisyon na siyang nagbibigay liwanag. Saan galing ang preeminence ng scripture? Sapagkat siyempre pagka naisulat, yung kasulatan na yun kino-consider natin na inspired o inspired yun na salita. Kaya masasabi natin na ang banal na kasulatan, mayroon tayong sadyang pagbibigay halaga sa banal na kasulatan.
Kaya maganda ring makita natin yung ano na yon na ang kasulatan, kasi sabi nga ito na ngayon yung interdependence, kasi yung kasulatan, dahil nakasulat yan, fixed yan and definitive. Kumbaga, hindi mo na yan pwedeng baguhin. Dagdagan. Yan na yan. Okay? Oo. Pero ang tradisyon, ang nakakatuwa sa tradisyon, ito'y buhay. Living reality. So meron siyang growth and development. Pero hindi growth and development in the sense na may bagong nadagdag. Kundi merong growth, deepening of our understanding of what is already there. Kumbaga. So kumbaga yung hindi natin masyado napapansin, nabibigyan ng halaga, unti-unti nating na ipapalabas, na isisiwalat na mas lubusan. Parang yung mag-asawa pag bagong kasal and then after 15 years, same person pero nadagdagan ng kaalaman mo tungkol sa kanya. Hindi naman pinalitan yung asawa mo, pero yung pakakilala mo ay lumalim, no? Yes. Same person but malalim ng pangunawa. Yes, no? Same with the tradition, no? There's nothing new. Yes. No new dogmas being revealed. Yung pangunawa. Yung pag-unawa at saka yung pagsisiwalat no? Kasi may isang bagay nang ini-explicitate ka, ipinalalabas sa dati-rati medyo natatago siya. Ngayon na ipapalabas mo ng lubos yun. Samantalang po yung salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Yun na yun eh. Nakasulat na po yan. Hindi ko na yan pwedeng papalitan dyan. Pero yung salitang yun ay mas nagkakaroon ng buhay at liwanag sapagkat ating naiaakma sa panahon kung saan yung panahon. Bawa nung panahon ng mga unang Kristiyano, nung panahon ng mga martir, yung panahon ng may kapayapaan, yung panahon ng digmaan, panahon natin ngayon. No? So, yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos ay nagkakaroon ng mas depth, lalim, Pwede, at kahalagahan. For example, no, when you were talking, came to my mind, dito sa last encyclical ni Pope Francis, he practically settled forever the issue of death penalty. Now, 10 years before, 50 years before, 100 years before, o 1,000 years before, iba yung pananaw ng simbahan tungkol sa death penalty. Correct. Now, there is no new teaching of the scripture kasi parehas yung scripture. Pero lubos na nauunawaan. Kaya yun ay naging ngayon part of the tradition. Tama ba? Yes, Father. Yun ay nagiging part ng pagkaunawa ng simbahan tungkol sa nais na ipahayag ng Diyos sa atin. Kaya maganda yon sapagkat nung sinauna, nung dati-rati, ay medyo harsh, no? Medyo mahigpit at malupit. Pero mas nauunawa natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang awa ng Diyos, na mas ang naglalayon ay magligtas. Kaya mas maganda yung ating pagkakaunawa ngayon. Nagkaroon ng growth, ng paglago sa ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. At yun yung paglago na yun na tinatawag. Ibig sabihin, buhay. Ang salita ng Diyos na nakasulat ay hindi dead letter, but it is a living word. Ito, for example, there is a question here. There's another way of looking at the issue, no? Have a nice day, Monsi. Totoo po ba na nalabag ang new roles of the Mass ng Novus Ordo sa Council of Trent? Na ilabag. So parang mayroong isang tradition tapos yung new Roman Missal nilalabag ang utos ng Council of Trent. Binago ba ang tradisyon or this is a development? How do you look at it? Para po sa akin, I think this is a Catholic way of looking at it, no? We are not so close, no? Yung sarado. Dati po kasi ang pagtingin natin Katoliko serado, di ba? Nakasara. Kahit na ang Espiritu Santo hindi makapasok. Kaya dapat natin, sabi nga ni Pope John the 23rd, buksan ang mga bintana upang makapasok ang fresh na hangin. No? Maganda rin po na
nakabukas ang bintana ng ating pananampalataya upang nang sa gayon ang Espiritu Santo ay muli at muli tayong ma-renew. So doon po sa Novus Ordo, yun lang po naman ay ang misa, ang essence ng misa. Ano po ba yung misa? Di po ba ito yung pag-alaala? Maraming aspeto po yan eh. Yan po yung pag-alaala natin ng sakripisyo ni Jesucristo sa Kalbaryo na muli nating ipinagdiriwang at this particular moment. Di ba? Yung the sacrifice. And then isa na-discover din natin doon na yung meal, yung pagsasalo-salo, na hindi lang natin ginugunita. It's just a memorial of the past, but it is something that is also actual here and now. In fact, we share in the grace of the sacrifice and the meal. Ang ating pinagsasalo-salo na si Jesucristo sa kanyang katawan at dugo, ito sa tinapay at alak. Ito din po ay pasasalamat, thanksgiving, pasasalamat natin sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin kay Jesucristo na kanyang anak, na sa atin ay nagpakita ng lubos na pagmamahal ng Diyos. Kaya salamat o Ama kay Jesucristo na aming Panginoon na iyo pinagkaloob sa amin at siya ang aming ding iniaalay sa iyo. So marami pong aspeto ng misa na atin pang nakita salamat sa Vatican II. Sa Vatican II. So dahil sa bagong bago nating pagkakaunawa, greater appreciation for what is already a reality that has been there for a long time. Now, this time, we are making it more accessible to people kasi hindi na lang po nyo ito pagdiriwang sa Latin. Imagine, Latin is beautiful. It's the language of the church. But then, ang problema natin... Yes, especially... But the problem with Latin is, it's a dead language also. Kung minsan, yung growth and development, yung living ay medyo hindi nawawala. Kaya ang mga tao natin ngayon, hindi nila lubos na nauunawaan. Parang it's too esoteric, it's too far away. Maganda nga, parang mahiwaga, pero ano yung saysay nun kung hindi ko lubos yun na mauunawaan at lubos kong maisasaloob at tuloy maisabuhay. Kaya wala pong misa pa rin po yun. Iisang misa din po yan. Iisa din po yung essence nung pinagdiriwang na yun. Kaya lang, ang kagandahan po nito ay mas lubos tayong nakakapag-participate bilang isang simbahan. I remember yung teacher ko ng liturgy, he gave a beautiful example. Sabi niya, the Mass is like a beautiful paint na every few centuries, pinapalitan yung frame. No? But yung paint, which is yung laman ng kwadro na yan it's always the same. We always celebrate. From the Last Supper, we celebrate the same. It's the Last Supper and Calvary, is the sacrificial victim, it's alive, is the real presence. The paint is the same. Now, napalitan yung frame. Jesus used Hebrew, probably Aramaic with his disciples. The early church, in some places in Hebrew, in some places in Greek. Eventually naging Latin, and now eventually naging vernacular. Yung frame ang nagpapalitan, organ, nung Last Supper walang organ, then nakaroon ng organ, then nakaroon ng gitara, but puro frame lang yun eh. Yung paint, that's the one that doesn't change. The essence of it, di ba? The essence of the Eucharist. Throughout the centuries and will never change. That's, I think, the point of tradition. The living thing remains growth but will not change. Yes, kung paano dito na isasali ng simbahan ang isang napakahalagang bagay sa buhay ng simbahan sa kasalukuyan. Sapagkat, let's admit po, may marami rin tao, lalo na noon, na hindi na nakakaunawa. Parang ba nagkaroon ng detachment ang liturgy sa buhay, sa life ng mga tao. Kaya nga po, ang gusto lang ng Vatican II ay yung liturhiya na napaka-ganda't nagbibigay ng grasya sa bawat tao ay mas lalo mo pang malasap
mapakinabangan, Correct. at mapalakas ka. Correct. Opo, yun lang po ang ano nun. So, but there is a continuity. Vatican II, the teachings of Vatican II has goes back to the past, including the real Council past. of Trent. The Yes. real past. Beyond, Yes. no? Kasi the church started way beyond, Correct. way before the Council of Trent, no? Yes, So it's going exactly. back to the real origin. Yes. Tanong po ni Roy Monsi, paano po yung case ni Martin Luther na inedit niya, dagdag bawas ang sacred scripture? Kasi sabi nyo, wala, final and written and that's fixed, no, yung scripture. Paano ho yung case ni Martin Luther na minekaniko yung scripture? I don't want to get engaged dyan po sa bagay na yan sapagkat baka mamamali din tayo sa pag-i-interpret sa bagay na yan. Pero ang nalalaman ko dyan, Martin Luther wanted the Bible to be really known to the common people. Kasi po noong unang panahon, ang Bible ay, ang talagang nakakabasa lang yan ay yung talagang mga nakapag-aral, mga scholars, o sabihin natin, mga pari. Pero maganda, ang nangyari po with Martin Luther, and this is something we should appreciate naman. Because of him, the Bible has become, na nakaabot na din, kahit na sa mga common na mga tao, mga naging popular because ang gusto niya, ang salita ng Diyos ay madalangan natin mula sa scriptorium where you only read it there to the public. So magandang naman yon. Pero yung pong pagsasalin, alam po ninyo, every time na isasalin mo ang scriptures, let's say the Hebrew to Latin, or from the Hebrew you translate mo sa German kasi para maintindihan ng mga Germans during his time. Correct. At tapos yung Greek, ita-translate mo rin yon into German. Yes. Ang maganda naman kay Martin Luther is he knows naman nag-aral din po yan. Yes. Alam po niyo si Martin Luther, monghe yan eh. Agustinian monk, ha? At aral din yan si Martin Luther. It's unfortunate lang na yung kanyang reaction sa nais niyang mangyari ay lumabas siya doon sa dapat na proseso. Actually, gusto niyang ayusin yung pamamalakad ng simbahan, hindi Correct. sirain ang simbahan. Yes, no? Kaso lang, naging radical. Yun ang problema kapag kapag naramdaman mo na ikaw lang ang may tama, yan ang problema for us Catholics, no? That you can put yourself outside the magisterium. Correct. And that creates division, no? Yes. But I think he had great ideas and great spirit of reformation talaga. Initially was reformation, was not to protest lang, no? Kundi ayusin yung mga bagay na hindi maganda sa simbahan noon, no? Maganda yung simula. Yun ang problema doon, Father. Yung magandang simula, and then na yun, unti-unti nang nawala doon sa talagang dapat na. Saan yung pride, no? Pumapasok yung pride and Kaya maganda din, Padre, sa akin lang, ang experience ko din na sometimes we want to change. Sometimes change does not happen at the time you want. right away. Sometimes change ay unti-unti din po yun. Unti-unti din po. Kaya kung ikaw ay marunong maghintay, marunong ka magpakumbaba, yung pagbabago na nais mo, mangyayari din yun. Kaya lang, pag yun ang pagbabago na hangad natin ay nakaugnay sa ating pride, sa sarili, ang dami na pong sasakay doon. Yes. Sasakyan na po kayo kung ano naman mga bagay, hanggang pati politics, sasakay na doon sa pagbabagong yon, mawawala ka na sa talagang takbo ng pagbabagong nais mong mangyari. Kaya bilang principle, mahalaga yung sentire kung eklesiya, no? You feel with the church. Sometimes talaga hindi ko magets, hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan sa saman loob. Mangyari sa inyo, lalo sa aming mga pare, nangyari talaga yun. You see the shadows or the darkness in the church. But there is wisdom in waiting and respecting the time and the procedures, no? Kasi ito ay millennial experience ng simbahan, no? So yung isang tao na gustong baguhin ng simbahan at kung hindi magbago, lalabas ng simbahan, I don't think nagaling sa Diyos yan. Kaya have to be very careful. Anyway, tanong ni Sused Monsi,
Good afternoon, Father Monsi, following from Sapporo, Hokkaido, Japan. Many thanks for your selfless education to the majority of us who are willing to defend our church. How about the veil? I was raised traditionally veiling, and up till now I do. But every time I come home to the Philippines, people seems to be looking at me. Why? Here in Japan, 90% still wear the veil as a sign of great respect. Yes. Ang veil po kasi, it has more to do with culture, custom. Tandaan po ninyo, even during the time of yung ancient times, even the time of ng Panginoong Jesus and ng Blessed Virgin Mary, mga women talaga po ay unang-una ay inilalayo sa mga lalaki. Lalo't pagdating dun sa pagsamba. Okay po? Magkaiba yung upuan ng mga lalaki, iba yung upuan ng mga babae, at yung mga babae maraming restrictions. Isa sa nung unang early Christians, the veil, ang babae talaga, syempre, ang babae very, ang kanilang features, no? Beautiful. Sometimes, na para yung mga lalaki na nagsamasamba ay hindi sila ma-distract, kaya inilalayo o kaya okay na rin kasama pero makatakip, magbebelo. So pero ito na po, pagdating po ng Second Vatican Council, nakita po natin na yung ano na yon, yung culture na yon, yung custom na yon, it promotes a certain perspective on women na parang women are less than men. That women are always a temptation to men. Parang gano'n, no? So, pero hindi maganda yung napopromote na ganyan pagtingin. So, magandang makita na men and women are same dignity, equal in the eyes of God. And women and men can be both temptations to each other if they do not know how they look at their personal issues, diba? So, yun yung ano doon. So, veil is just, sasabihin po natin, it has a particular purpose, function, at a particular time, in a particular society, and in a particular culture. Yes. But now, no more. Kasi At least no here. Not anymore in the Philippines. Maganda nga rin naman. Japan, yes. In Korea also, yes. I have seen that. Very traditional culture sila dyan. Yes. Very traditional. But now, if you apply the same in Western countries, in Europe or in US, they will react with Opo. strong opposition, Yes. no? Yan ay siguro para pwede ko rin sabihin na it's not essential. Yes. It's not essential. Correct. If you want to worship God, if you want to wear the veil, fine. But it is not essential. Correct. So you may also worship God, and people who worship with you can worship God regardless of whether you wear the veil or Correct. not. I think yun ang laging payo ko sa mga nagtatanong ng mga ganitong klaseng question is, if it helps you, use it, wear it, do it, dahil pinapayagan ng simbahan, no? You can wear the veil, if you feel to receive communion nakaluhod, pinapayagan ng simbahan. If you want to go to a mass in Latin, pinapayagan po ng simbahan. Very mother ang simbahan, niyakap, no? Lahat ng expression. Ang peligro is to judge me. For example, if I don't wear, parang masamang tao, walang respeto sa Diyos. That's a line we don't have to cross. So, tingnan mo yung sarili. Kung nakatulong sa'yo, do it. Don't impose on everyone, because maybe a person that received communion standing has the same or more respect of a person that received kneeling down. Yeah, maganda din, Father, dagdag ko lang, ano? Yung perspective mo, wag mong isipin na yun din ang perspective ko. Oo. Kung minsan na it does not really matter to me. So kung minsan yun po kapag yung pananaw mo ipapasok mo sa pananaw ko, pero sa actually hindi naman natin dapat pagtalunan yan sapagkat hindi naman yan essential. Correct. I think the principles are dito yung importanteng pag-uusapan. Respect, solemnity, devotion. These are the principles na it doesn't matter how do I live it, but hindi pwedeng mawala yung devotion when I come to Mass. Hindi po pwedeng maging show ang misa. Dapat may connection. Hindi pwedeng mawala ang respeto ko sa Diyos, sa
liturhiya, sa banal na Eucharistia. Now, the expression of the devotion, it's different. So, huwag nating pasukin doon na iisang sukat lang. And remember, the church is so open, no, for variety. In the same diocese, you have mga drums na praise the Lord at may mga nakaluhod na tahimik, na solemn. And in the same diocese, everything is allowed. Or in the same parish, actually, many times. You have different groups with different spirituality. Correct. And everyone is allowed, no? We worship the same God with the same respect, the same love, the same devotion. Yun ang mahalaga. Mahalaga, Father, always, di ba? Charity. Yung pagmamahal natin sa isa't isa na hindi mo tinutulak palabas yung isa't isa. Yes. Although I can imagine itong sinasabi ng ating nag-message, no? Kasi when I was in South Korea, it's very touching yung mass. I grew up in Latin America, walang belo, wala yung division of men and women. In Latin America, we don't wear like suit and yung tradition that is more like your Sunday best, mga ganun. Wala sa amin. And so, when I came to the Philippines, the same. Hindi siya gaano yung men and women, yung belo. But in Korea, it's very strong. Yes. In Korea, you have half church are men, half church are women. They are all in suits. And then the women all with their veil. And very formal, no? Very formal. Father. And it's quite solemn. It really touches you, no, yung solemnity. So I can imagine itong sinabi ng sharer natin kasi when you go there and then all of the sudden come here in the Philippines, minsan nagkukwentuhan sa mga upuan, tumatakbo ang mga bata, pati yung mga usherer nagkukwentuhan sa pintuan, yung isa'y nagte-text. So medyo nawawala ang solemnity. So I think the important doon is keep the respect, the solemnity, the worship. Siguro parang maganda rin na meron tayong matututunan doon sa ginagawa pa rin nila sa Japan kasi they are able to maintain the solemnity of the occasion. And I think that's something we Filipinos could learn kasi tayong mga Pilipino kung minsan yung bang boundaries po, the boundaries between things, hindi na natin masyado nabibigyan ng halaga. Mahalaga pa rin yun para makita mo yung the difference of the experience, the deepening of the experience. Ganun po. Correct. Okay, so napag-usapan po natin yung parehas. So, parehas yung source, parehas yung patutunguhan. Pinagmulan patutunguhan. Saka yung nilalaman. Ayunin, no? Yung nilalaman. Tapos yung kanilang interdependence, mahalaga na, kasi yung banal na kasulatan, ayan yan, pero ang banal na kasulatan ay hindi lamang yan nandiyan dyan para iyong basahin. Dapat yan ay maunawaan mo. O di ba? Ito po ang Biblia, babasahin ko ang Ebanghelyo, binasa o natapos mong basahin. Ang tanong is, nauunawaan mo ba? Diyan papasok ang tradisyon sapagkat ang tradisyon ay nagbibigay ng paliwanag sa ating binasa para ating maunawaan at pag naunawaan natin, mainam sapagkat ito pala ang nilalaman ng salita ng Diyos. Minsan sinasabi na, basta yung banal na kasulatan. Yes, even if it is banal na kasulatan, dapat pa rin po yan na maunawaan. So, paano mo yan uunawain? With the help of the tradition. Tradition interprets the written word of God. And in the process ng pag-i-interpret, ng pagpapaliwanag, nag-grow, nagde-develop. Well, see, a personal question kasi I've been, for the past few years, I have a few born-again pastors which I really admire and I listen to their commentaries of the scripture. They're very, very rich, very, very deeply rich. Now, yun napansin ko is, baka hindi tinatawagan tradition, but I think they have tradition. Because they interpret the scripture, and there is a certain way of interpreting that if you follow a person, you can see patterns of interpretation of the scripture. Yes. Isn't that tradition? Well, it becomes tradition, especially when it, yung bang
nagkaroon ng yung length, yung haba ng panahon. Kasi kung bawa, itong pastor na ito yung kanyang pagkakawa, ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Pero sana kung yun ay nanggagaling, may pinagbubuhatan din yun. Hindi lamang yung personal insight mo doon. You might have a personal insight, it's wonderful, it's beautiful. Pero kung hindi nakaugnay doon sa mahaba nating tradisyon, yun ang maganda doon, Father, yung bang, the tradition does not only start with me. And the tradition is not me. Correct. Tradition has a long history that goes even all the way back, even before the word was written. Correct. Kaya kung maiuugnay lang yung papaliwanag niya sa nakaraan at yung pinapaliwanag niya ngayon magiging bahagi na ng tradisyon hanggang pagkatapos niya, wala na siya dito sa mundo, yung kanyang nasimulan ay naging part, bahagi na ng pag-unawa ng mga mananampalataya, di naging tunay ng tradisyon na ito. Kasi yun yung kagandahan sa tradition, Father, na hindi yun lang yung inspiration ng isang tao at this particular moment in time. No, it goes all the way back in the past. And then, what is beautiful also is, it's not just a private interpretation that inspires me naman listening to you. But that particular interpretation is also measured by the magisterium, the official teaching. Ganun kasi tayo na kahit na anong ganda ng sinabi mo, makikita ba, does it echo? That it finds echo in the entire church. Sabihin nga, actually what you're saying, St. Thomas said that already. But what you're saying now is something so relevant to our situation today. Correct. So, what you said, St. Ambrose mentioned that already before. In fact, this is what he said. So, yung ganung pagkakaugnay-ugnay ng ating mga pag-unawa, makikita mo din dito, ang Espiritu Santo, ang siyang nag-uugnay-ugnay sa ating mga pag-unawa sa nakasulat na salita ng Diyos. Kaya sayang, ako nanghihinayang sapagkat yung mga pag-unawa ng mga butihing pastor sa salita ng Diyos, para bang sanga na naputol. Naputol siya. So ang maganda ko kasi sa tradisyon. Sa akin kasi, I have the feeling. For example, my uncle also is a born-again pastor, no? And he reads scriptural books, more than me. I think all the time, a real studious man. Yung talagang, and going to the real, yung heavy duty na teachers of scripture, no? Talagang solid biblical formation. Kaya, once having a discussion, I was telling my uncle that you are entering in the tradition. That's tradition. What you are doing is what we are doing. Kaya, galit na galit kayo sa tradition, but you don't just get the Bible and say whatever comes to your mind. You go to study. Yes. And you go to study a book that was written 100 years ago. Yes. No? And then it was reprinted. It was updated version. That's tradition. I said, you're going back to people from the past that we connect. Yes. They also go back to the writings of Saint Augustine when they read the scripture. And so what I was trying to tell him is, without putting the name, you are using tradition. Correct. Yeah. Now, ang pakaintindi kasi ng protestante sa tradition is gawa nating. It's a pure human invention. Totally separated from the scripture. Kaya importante ang sabi ninyo kanina, ang pinagmulang ay isa lang ang Diyos. Ang nilalaman ay parehas at yung layuning ay parehas. Magandang madagdag ko rin, Father, na yung ang tradition po kasi ay ang prinsipyo ng tradition, which is interpreting the Word of God and transmitting the Word of God. Yan po naman ay that was also established by God. Yung tradition is the principle of tradition is established by God because yung pagsasalin ng salita ng Diyos ay itinilaga sa simbahan under the inspiration of the Holy Spirit. So,
hindi naman tao lang yung gawa-gawa natin yan. Yan ay salita ng tao, yes, pero Tulad ng scripture. ang Espiritu ng Santo, ang siya namang ding nag-guide sa Yes, atin. correct. Katulad, Tulad ng yes. scripture, Yes, yes. exactly. Kasi scripture was not, hindi tayo naniniwala na hulog ng langit na nakasulat na. Naniniwala tayo na yung mga writers were inspired by God. But you can trace, in fact, kung nag-aral kayo ng scripture, ang unang gagawin is pag-aralang yung sinong sumulat, kailan, kanino. Kasi that context explain the style, yung mga recurrent themes. So, lumalabas yung ugali ni Pablo, yung ugali ni Lucas, yung sa kanilang sulat. So, it's not like the Lord send an email and that's it. Really, Correct. no human intervention. Both the written and the tradition have human intervention. Okay, exactly. Yes, Father. That's good. Nakikita natin na, nakikita natin na as the written word of God is inspired, so also the tradition, which are also human words, but is also inspired and guided by the Holy Spirit. Oo. Sabi ni Bambi, maraming salamat po sa dagdag kaalaman po mga padre. Simulan po natin sa ating pamilya, sa pananamit, pagpumunta sa simbahan at turuan din magbasa ng Bible at isabuhay. At ituro din gawin din nila sa susunod na henerasyon. Okay. So I think yung point ni Bambi dito is importante na tayo ay may papel, may role sa tradition na ito. Pag hindi pinasa, ako laging sinasabi ko ito, Monsi, sa pagdating ng Flores de Mayo, sabi ko sa aking parishioners, it's so beautiful. At tinatanong, sino po ay galing probinsya at nagtataasan ng kamay? And then, paano yung Flores de Mayo sa probinsya? Mahabang kwento, excited na excited pa. Nung maliit kami, hinatid ni Lola, kukuha kami ng flower habang pupunta. Masaya, yung katekista may candy. Saya-saya. And then I asked, what about yung mga apo ninyo? You might be dropping the traditions. Ingat po tayo kasi we can be the last part of important traditions ng ating simbahan kung hindi nating naipasa sa susunod na henerasyon. Kaya yung tradition natin, hindi lang dumadaan sa ating, tayo ay parte noon. Tama ang sabi ni Bambi, we have to teach our kids. When you teach them how to pray, when you teach them to go to Mass, when you teach them the Scripture, sinisigurado po natin na buhay ang tradisyon sa susunod na henerasyon. We have a role, no? Yes. We have a role. Hey, sabi ni Roy, uli, siguro po magandang maunawaan ng pakakaiba ng church tradition with a capital T sa church-going customs o mga gawian. Yes. Yung mga nakagawian po is usually yan in a particular place, particular time. Whereas yung tradition really goes all the way back. Subok na po yun na sa simbahan. Yun po ay tanggap na ng sa mahabang panahon natin bilang isang simbahan. Tanggap na natin yung paliwanag na yon, at patuloy yung paliwanag na yon ay patuloy pa rin nagbibigay liwanag sa atin magpahanggang ngayon. Kaya yun po ang capital T. Yun ang kakaiba, no? Yun ang kakaiba. So they are not the same. They are not the same. But how do you distinguish that? Siguro the way I look at it, Father, talagang ano yun it depends on where you're from, yung the culture where you belong. So yung ano na yun is that can change, but the tradition that really has to do with the Word of God, with the gospel of Jesus Christ, yun po ay mananatili regardless of place and time. Yun po ang ano nun. Yung bagang yun ay kumbaga pa classic. Yan na, magiging classic siya, ha? You know, can you say that if it is not universal, is not tradition with capital T?
If it's a custom from a particular place and it's not like sa buong simbahan. Yes, I think the T should be universal. Okay. Because if it is not universal, then you begin to you cannot resonate. Kumbaga, I cannot identify myself with that, Pero kapag ka talagang genuine Yes. tradition, it has a certain universal appeal to the entire church. For example, we can say what we were talking, yung sacraments, yung structure of the mass, the liturgical structure of the mass is part of the tradition with capital T. Yes. Right? Yeah. Now, if you go to mass to Ukraine, Czechoslovakia, Sao Paulo, or Zamboanga del Norte, you will find different language, but the mass is the same. You will really find. Now, anong kakaiba? Well, maybe yung sa isa, mayroon silang upuan, yung sa isa umuupo sa sahig, yung sa isa may bail, yung sa isa walang bail. But when you look at the Eucharist, it's exactly the same. The same. Yes. And that's tradition with capital T. Yes. Now, yung papasok ka sa simbahan na may nakasapatos o papasok sa simbahan na iniwan yung sapatos sa labas, this is a tradition with a small T. More na yun sa place, Custom of the custom place. yun. Right. Okay. Maraming tao. Sino ito? Ay. Wait. May nagpo-post lagi ng mga business. Pumapasok tapos nagpro-promote yung sariling business. Kala ko question pala yun. Kalokohan pala yun. Okay. Mga drums o instruments kapag mass po, ano po yun? Capital T o small T? Ano na lang po yan. This is our way of inviting the young people who are much more into this kind of instruments to remain part ng ating pagdiriwang. Kasi kuminsan po, ang mga kabataan din ngayon, sa totoo lang, medyo hindi na rin sila masyadong nakakapag-identify sa the way ng ating pagsamba. So, yung with the drums, with this music, we allow them to express themselves, their worshiping selves to God. So, ano na po yun, hindi masyadong problema yon. As long as the drums help them to worship God and hear the Word of God, and they resonate with what they hear and are transformed because of what they hear, yun ang mahalaga po doon. Pero siyempre po, kung kayo ay nadidistract kayo ng mga drums, wag na po kayo magsimba doon sa oras na yon. Choose other, Choose other, schedule. From Madeline Monsi, fathers, usually we pray for the souls of our loved ones. My question is, while I am still on earth, can I pray now for my soul? We always pray for ourselves. Di po ba? We ask for the grace of God to purify our hearts, to purify our minds, to save our souls from damnation. So we do in a way, but we do not just pray for our souls in the sense na wala ng body. We are still yes. a whole person, body and soul. Yes. We pray for our selves, life, for our being, for our health, and for our happiness, and for each other also, no? That's why, actually, that's the same when we die, we keep praying for them. But most of them, you pray for them even when they were alive, no? Yes. Like my parents, I pray for my parents, but I used to pray for my parents when I was, and I know my mom was praying for me, and I'm sure she's praying for me now. Tuloy-tuloy, kumbaga, tuloy-tuloy. No? Yes. That's very important. Sabi ni Jude, wear humility instead of fine clothes. Sa pagsimba. Okay. Maganda rin sinabi niya kasi kuminsan po yung may mga nagsisimba na parang
nagpapagara. Oo. So I think kaya mahalaga yung interior disposition po natin. Oo. Halimbawa, I like to dress up well because I believe that I'll be going to visit the Lord. Yes. So as I would give importance to attending a particular party, I give importance to attending this particular mass because this is also the Lord's celebration. This is a party where we will hear Him, where we will receive from Him His word and His gift to us, which is His body, have to be our food. So actually, magandang tingnan din po yung misa in terms of that. It's a celebration na kaya nga kung minsan nalulungkot din ako pag may nagsisimba tapos naka-tsinelas, naka-shorts. Pero alam ko naman na yung mga taong yun ay pag umattend ng party, talagang kung todo bihis. Na bakit ka nagbibihis? Kasi gusto mong bigyan ng respeto, ng paggalang. Correct. Yung pupuntahan mo. Correct. So, ganun din sana yung tayo na we regard the Sunday Mass as our date with the Lord. We will be meeting the Lord and we will meeting the Lord's servants and our fellow believers. So magandang nagbibigay tayo ng magandang ekspresyon ng ating paggalang sa Panginoong Diyos. Pero siyempre, kung ikaw naman ay hindi ka naman ganun, wala ka naman masyadong ganun, okay na din kung ang mahalaga yung kalooban mo. Oo. And I think this is also the answer to Araceli. Tanong niya is, Father, why is it that in the first Holy Communion we kneel and we wear veil, but as I grow older we don't practice anymore? What is the proper way to receive the Eucharist then? Yeah, the proper way is always with reverence, with certain awareness that what you're receiving is the Lord. Siguro po kaya ganun yung sa First Communion kasi doon talaga it's first na anything that you would do first will have ramifications kumbaga to what will you do in the next. Ang problema nga po is hindi na-maintain yung ganung reverence. Although, meron din mga taong nakikita ko na talagang when they receive communion, Father, the way they did so when they first received Holy Communion. Yes. Parang yan sa mag-asawa, no? I do see also that. Bago kayong kasal o labing-labing kayo ngayon, does that mean that next year you will not be that loving anymore? Sana ma-maintain pa rin yung the original gift na binigay sa iyo ni Lord and the attitude that you have when you first receive the Lord in Holy Communion. Tanong ni June, for proper attire, mas maganda po nga ata kung uniform, white polo, white blouse. I think, let me answer to this, because I think really this is a kind of tradition with a small t. When I came to the Philippines, I was so shocked na yung mga servants of the church may uniform. Kasi in my culture, in Latin America, if you put uniform, parang ginagawa mong parang company or school. So there is a aversion to put uniforms, lalo in church, choirs, lectors, commentators, even the lay ministers. So they will wear their casual clothes and just wear a little stole on top of it. And so when I came, I was surprised and shocked. And then I came to realize and also love the ways. But being of a different culture, I can appreciate both and realize that it doesn't matter. It doesn't mean na walang galang sa Latin America. It doesn't mean na magalang sa Pilipinas. Marami ho ako nakita, excuse me for what I'm going to say, no? Pero marami ho nakabelo na sana nakatali sa dila yung belo kasi ang chismes ho, abot langit po, no? Chismosa ho, pero naka-uniform, mayroong, ang tawag doon, mga scapular ng Sacred Heart, yung sash pa ng Our Lady of Lourdes, may belo po buo, pero yung dila ho, abot ng circle, no? Kaya ho, you really realize that it doesn't really change whatever you wear, your internal disposition. Kaya ang sa tanong, anong isusuot ng magandang disposition, yun ang isusuot, always.
And you will never go wrong when you try to really be respectful of God, give the best to God, worship Him with fidelity and adoration. That's the important thing. No? Huwag tayong gawin masyadong issue ito yung externals kasi these are really secondary. Yes. Hindi po yung parte ng tradition with the capital. Yes. Yes. And also, kuminsan, the external is very easy. Yung external mo para kang very holy and very reverential, pero deep within, which is more difficult, na pasunurin. Okay po, mas madali po yung mga panlabas eh. As a matter of fact, dahil na nandoon na yung sa labas mo, ina-assume mo na ayos na ang lahat. When in fact, dapat ayusin yung kalooban at yung isusuot mong panlabas ay nakasunod doon sa kalooban natin. Magandang ano po yan kasi si Jesus, si Lord, He really demands yung yung consistency with the outside and the inside. Yung interiority, exteriority, na wag nating gawing easy substitute yung external to what is really essential, which is the internal. Correct. Final question, Monsi, and I think preparing for Undas. No? Ang tanong ni Christina is, Monsi and Father, paano po ma-save ng prayers nating ang souls? Paano naman po yung parable about Lazarus and the rich man? Di ba di naman na-save yung soul ng rich man? Napakagandang tanong yan, ano? The parable of Jesus, actually, we should understand the parable of Jesus as very important for us na while we are still here on earth, while we are still alive, be concerned, take care of the poor, the people outside your home, because your salvation also depends on their salvation. If you don't save those people around you, you only care about yourself, chances are when you pass from this world, you will not also experience the salvation that you never really thought about when you were still alive here on earth. Pero having said that, mahalaga rin po na sa atin sa simbahan po kasi we believe in the communion or fellowship of all the faithful. Tayo na mga buhay, kailangan nating ipanalangin ang mga nauna na sa atin, ang mga yumao na. Kailangan nila ng tulong natin sa pamamagitan ng ating panalangin, yung mga mabubuti nating nagagawa ngayon, ay pwede natin yan maitulong sa kanila. At sila naman po, pinagdadasal din naman nila tayo, na sana tayo ay magbago habang tayo nandito sa lupa. So, nagtutulungan tayo, no? So, nobody really, when we pass from this life to the next, life continues. No, it's not na nawala ka na. Correct. Dahil namatay ka sa mundo, wala ka na. Where are you? Gone forever. Where? Parang bula, nawala. No, we continue. Na-transform lang po ang buhay natin. Nagbago. Naging invisible, but Yes. hindi yung nawala, na-annihilate, nawala tol. Hindi na tayo limited ng ating katawan. As I speak to you, Father Luciano speaks with me, yung ako, I'm here because nakikita ninyo, my body is here. But when we pass away, my body won't be here anymore, but does not mean that I'm gone. No? Correct. I have passed from this world to the next. In the presence of God, in the presence of the angels, or in the place where I still have to do a lot of purification for me to enter the presence of God. So in that sense, magandang natutulungan natin na yung process ng purification through our prayers. Our prayers are powerful po. Our good works. The things that we do, our sacrifices, can also make a difference for those souls. Now and after. Yes. You can pray for a person now, you can pray for a person after life. Yes. And it has validity. Yes. Although salvation is from God. Yes. We will not save souls. Kahit anong prayer na gagawin natin, we don't have the power to save or to condemn a soul. It's not in our hands. We help
through our prayers. Yes, correct, Father. Alright, well, 3:00 na, bilis naman ng panahon. Mabilis. Ha? Marami tayo na Oo, maraming usap. pag-uusapan pa. Next week po ay wala muna dahil I will be on a retreat. So please pray for us. We are 12 priests going into a retreat for 1 week. And so wala tayong session next week. The following week, kita-kita po tayo muli dito for Fundamental Theology. Once again, maraming salamat. No, Monse. Thank you very much, Father Thank you, Luciano. and thank you for all your questions. God bless po. God bless.